Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Sa ilang araw, ay ang piging ng kaarawan ni ikatlong Panginoong Shu ng Jiangcheng. Ang aming pamilya Merong ay naimbitahan din. Bakit ka nag-aalala sa pagdalo sa piging na ito? Si ikatlong Panginoong Shu ay ninong ni Hao Junren. Natatakot akong tulungan niya si Hao Junren na gumawa ng gulo. Para sa pamilya Merong, napakalakas ba ng ikatlong Panginoong Shu na ito? Ang impluwensya ni ikatlong Panginoong Shu sa Jiangcheng ay malalim at malawak, at sinusuportahan pa siya ng pamilya Huangfu sa Shangjing. Siya ang lokal na hari ng Jiangcheng. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makakagalaw sa iyo. Huwag mo nang isiping umasa pa kay Ye Qinglan. Ang isang babaeng kasing taas niya, kahit na isaalang-alang ang inyong nakaraan, ay tutulungan ka lang ng isang beses. Hay, ang mga tauhan ko ay nakakalat sa buong Daksha. Ang isang hamak na Shusan ay hindi dapat ikabahala. Hay, tama na. Hindi ka pa nga natutulog. Nagsisimula ka ng managinip. Oy, kumuha tayo ng marriage certificate ngayon. Gusto mo bang maging malambing bilang pag-alala? Bastos. Ako ay isang. Kailangan mo akong ipaghiganti po. Anong nangyari sa mukha mo? Huwag mo nang itanong. Ang walang hiyang Qinfeng na iyon ang gumawa nito. Sino ba talaga itong Qinfeng na ito? Para mapasunod niya si Boss Ye sa kanyang mga utos. Inimbestigahan ko na. Siya at ang Boss Ye na iyon ay nagkaroon ng relasyon noon. Sa tingin ko, siya ay isa lamang laruan ni Boss Ye. Ang isang babaeng kasing taas ni Boss Ye ay tutulungan lang siya ng isang beses. Hindi ako naniniwalang tutulungan pa siya ni Boss Ye. Huwag kang mag-alala. Sa aking kaarawan, ipaghihiganti kita sa harap ng lahat. Salamat, Ninong. Ninong, sa piging ng iyong kaarawan, iimbitahan ba natin ang pamilya Huangfu ng Shangjing? Nabalitaan kong malubha ang sakit ni Lolo Huangfu. Maraming sikat na doktor ang inimbitahan ngunit walang nagawa. Sa panahong ito, mas mabuting huwag na natin silang abalahin. Oh, tama si Ninong. Ipapakita ko kay Qinfeng kung sino ang tunay na hari. Ang aura ng Longhan Yu. Hinahanap ako ng matanda ng pamilya Huangfu. Miss, makakahanap ba talaga tayo ng magaling na doktor dito? Nagbilin si Lolo na kung siya ay nasa bingit ng kamatayan, maaari kaming pumunta rito upang hanapin ang may-ari ng Jade, Qinfeng. Napakalakas ba niya? Sabi ni Lolo, ang taong ito ay hindi pangkaraniwan. Kaya niyang bumuhay ng patay at magpagaling ng mga buto. Pero hindi ko alam kung totoo iyon. Siya iyon. Ikaw. Ikaw ba si Ginoong Qinfeng? Sabi ni Lolo, noong bata pa siya, tauhan siya ni Ginoong Qinfeng. Pero ang taong ito ay masyadong bata. Ako nga. Ikaw ba ang nakababatang henerasyon ng pamilya Huangfu? Hoy, anong nakababatang henerasyon? Ang aming miss ay. Ang lolo ko ay si Huangfu Long. Ang lolo mo ay sumunod sa akin noong bata pa siya. Tapat at dedikado. Kaya ibinigay ko sa kanya ang jade na ito bilang patunay. Ngayong nahanap mo na ako, siguradong nakaranas siya ng malaking sakuna. Miss. Ang ginoong ito ay mukhang napakabata, noong kabataan ng master. Sa tingin ko hindi pa siya ipinapanganak. Miss, sa tingin ko sa taong ito, siya ay isang manloloko. Kung hindi kayo naniniwala, maaari na akong bumalik. Marahil ito na ang kanyang kapalaran. Pakiusap, iligtas niyo po ang lolo ko. Kung mapapagaling niyo po ang lolo ko, ako,
Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Pangunahan mo ang daan. Dito po. Baka hindi na tumagal ng ilang araw ang master. Si Young Master Chen ng pamilyang medikal sa kabisera. Kakauwi lang mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Kung siya ang kikilos, baka may pag-asa pa ang master. Lahat. Nakahanap na ako ng taong makakapagpagaling kay Lolo. Sinong pambansang doktor siya? Walang pangalan, walang apelyido. Saang pamilya o sekta siya galing? Sarili kong sekta. May lisensya ka ba sa panggagamot? Hindi ko kailangan yan. Yu Wei. Paano ka nakapag-uwi ng isang huwad na doktor? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para manloko sa pamilya Huang Fu? Dad. Siya ang doktor na mismong pinili ni Lolo. Malubha ang sakit ng lolo mo at hindi na makakilala ng maayos. Paano ka nakikisali sa kalokohang ito? Yu Wei, huwag kang magpaloko sa taong ito. Ako ang gagamot sa sakit ng master. Nandito si Young Master Chen, isang henyo sa tradisyonal na medisina para tumulong. May pag-asa na ang sakit ng master. Tito Huang Fu, masyado nyo naman akong pinupuri. Yu Wei. Ako lang ang makakapagligtas sa master. Huwag kang magpaloko sa mga taong may masamang intensyon. Hindi mo kayang gamutin ang sakit niya. Kahit nasa kabilang pader, alam mo na hindi ko kayang gamutin ang sakit ng master. Tama. Kalokohan, manloloko. Hindi lang sa alam kong hindi mo siya mapapagaling. Alam ko rin na pagkatapos ng 10 segundo, dudura ng dugo si Huang Fulong. Yu Wei, saan mo ba nakuha ang manlolokong ito? Nagsasalita ng kalokohan. Bakit hindi mo na lang sabihin na isa kang immortal? Itapon niyo ang batang ito sa labas. Kung hindi kayo naniniwala, maaari na akong umalis. Pero kung lalabas ako sa pintong ito, ang buhay ni Master Huang Fu ay wala nang kinalaman sa akin. Isa lang siyang manloloko sa kalye. Hayaan niyo siyang umalis. Mr. Qin Feng, sinasabi pang dudura ng dugo sa loob ng 10 segundo. Ang galing mag-imbento. Masama ito. Talagang dumura ng dugo ang master. Mr. Qin, teka lang. Dahil malubha ang sakit ni Lolo, nag-aalala ang lahat, kaya sila nakapagsalita ng masama. Sana po ay huwag ninyong masamain. Pakiusap, iligtas niyo po ang lolo ko. Dahil sa itim na medyas, mananatili pa ako ng kaunti. Kalokohan. Madalas dumura ng dugo ang master kamakailan. Nakahula lang siya ng tama. Si Young Master Chen ay sadyang umuwi pa mula sa ibang bansa. Iligtas ang buhay ng lolo. Paano mo nagagawa sa harap ni Young Master Chen na panatilihin ang isang manloloko? Yu Wei, bakit mo pinapanatili ang isang manloloko? Kaya kung gamutin ang sakit ng lolo. Ama. Huwag na kayong magsalita. Paano kung palalin pa ng manlolokong ito ang kalagayan ng lolo mo? Ang mga matatanda ng pamilya Chen, kahit na may karaniwang kakayahan, sa harap ng mga ordinaryong tao, ay maituturing pa ring isang pamilya ng mga doktor. Ang 4 na salitang ito, ngunit hindi mo man lang kayang panindigan ang kalahati ng pangalang ito. Walang kwentang manloloko, wala kang karapatang pangaralan ako. Hindi kita sinaktan kanina, dahil lang, sa paggalang sa mga matatanda ng pamilya Chen. Pero hindi ibig sabihin, na pwede kang magsalita ng kung ano-ano sa harap ko. Ang manlolokong ito ay naglakas loob na saktan si Young Master Chen. Ikaw. Patayin niyo siya para sa akin. Ang mga tauhan ni Young Master Chen, ay maingat na pinili. Mga dalubhasa sa martial arts. Tapos na ang manlolokong ito. Kasalanan niya rin yan. Ikaw. Ikaw ay isang martial artist. Martial arts. Ang pinag-aaralan ko ay ang daan ng immortalidad.
Sa mundong ito, may ganitong kalakas na panloob na lakas. Ginoong Qin, hindi ko inaasahan na ganyan pala kayo kagaling. Mga bata, lumayas kayong lahat. Ang dalawang ito ay bagong tauhan ng pamilya Chen. Hindi pa sila ganoon kagaling. Kahit natalo mo sila, wala itong pinapatunayan. Isa ka pa ring manloloko. Lolo. Pakiusap, Young Master Chen, tulungan niyo po siya. Dahil ipinagmamalaki mo ang iyong galing sa medisina, bakit hindi tayo magpustahan? Sabihin mo, pastahan tayo kung sino ang makakapagpagaling sa lolo. Ang matatalo ay puputulan ng isang kamay. Sige. Ubo. Baka hindi na magtatagal ang buhay ng lolo. May paraan ba kayo, Young Master Chen? Kahit gaano pa kalaki ang halaga, handang magbayad ang pamilya Huangfu. Ang tanging makakapagligtas sa buhay ng lolo ngayon, ay ang 9 turn soul return pill ng pamilya Chen. 9 turn soul return pill. Ang mga ninuno ng pamilya Chen ay tinuruan ng isang eksperto upang lihim na gawin ang pill na ito, kaya rin kami nakilala sa mundo ng medisina. Ang pill na ito ay walang katumbas na halaga. Talaga bang ibibigay ito ni Young Master Chen sa pamilya Huangfu? Siyempre, para kay Yue. Ibibigay ko ang pill na ito sa lolo sa halagang 80 milyon. Maraming salamat po. Yue, magpasalamat ka kay Young Master Chen. Ang ganitong klaseng bagay, naglalakas loob kang humingi ng ganyang kalaking halaga. Anong sinabi mo? Bata, ito ay lihim na pamamaraan ng pamilya Chen. Sino ka para humusga? 2 barya ng Hishou, 6 na barya ng Zuanshen, 1 barya ng Peilan, 5 barya ng Rendong. Ang natitirang karaniwang halamang gamot ay tig 2 barya. Ang proporsyon ay dapat tumpak, ang apoy ay dapat mahina, ang oras ng paggawa ay hindi dapat lumampas sa 2 oras. Kung hindi, mawawala ang bisa ng gamot. Ang lihim na race 8 ng pamilya Chen ay hindi ko sasabihin sa iba. Paano mo nalaman? Dahil ang resetang ito ay ibinigay ko sa iyong lolo 40 taon na ang nakalipas. Ano? Kalokohan. Ang resetang ito ay ginamit na ng pamilya Chen sa loob ng ilang dekada. Sinasabi mong ikaw ang nagbigay. Sa tingin ko ay nasa 25 o 6 ka lang. Baka hindi ka pa pinapanganak 40 taon na ang nakalipas. Pero, bakit ko alam ang resetang ito? Hula lang yan. Nakapagtataka, bakit nakikita ko kay Qin Feng? Ang isang uri ng karanasan na hindi dapat taglayin sa ganitong edad. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Painumin na agad ng gamot ang matanda. Opo, tigil. Anong ginagawa mo? Kung lumala ang sakit ng matanda, kaya mo bang panagutan? Kung may mangyaring masama sa matanda, ikaw ang mananagot sa akin. Kung ipapainom mo sa kanya ang gamot na ito, mas mapapabilis lang ang kamatayan niya. Kung hindi siya may iligtas ng gamot na ito, wala nang gamot sa mundo ang makakapagpagaling sa kanya. Hindi naman laging kailangan ng gamot para magpagaling. Bakit? Nagpapagaling ka ba ng walang gamit? Siyempre. Nagpapagaling ng walang gamit. Nakakatawa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Naghahanap ka lang ng gulo. Parang palaka sa ilalim ng balon. Ito ay masyado ka nang nanonood ng mga drama. Akala mo ba sa ilang tusok ng daliri ay madyay gising na ang matanda? Kalokohan. Ginoong Qin. Mapapagaling ba nito ang sakit ni Lolo? Sapat na ito. Yue, hindi mo ba nakikita? Ang taong ito ay isang manloloko. Niloko ba niya si Lolo? Kung hindi ka paalis, huwag mong sisihin ang pamilya Huangfu sa pagiging malupit. Lolo, gising ka na. May kakayahan ba talaga ang taong ito? Hay, akala ko wala na akong pagkakataon. Dakilang Qin. Ilang dekada na ang lumipas, pero bata pa rin siya. Huangfu Long, dahil gising ka na.
Hindi na ako magtatagal. Isang hamak na manloloko. Akala mo ba dahil sa panlilinlang, at nagising ang matanda, ay pwede mo na siyang tawagin sa pangalan niya? Lolo, ang taong ito ay walang galang sa inyo. Mangyaring parusahan niyo siya. Bakit? Dahil ba sa kakulangan mo sa kakayahan, kaya ka nagagalit? Huwag kang bastos. Galit na ang matanda. Patay ka na. Dakilang Chin. Ako, si Huang Fulong, ay nagbibigay galang sa Dakilang Chin. Ano? Lolo, ano ito? Lolo, bakit kayo lumuluhod sa manlolokong ito? Kayo ang pinuno ng pamilya Huang Fu. Ang pagluhod sa isang nakababata ay nakakabawas ng dignidad. Tumahimik kayong lahat. Huang Fulong, kagigising mo lang. Hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Nako, Dakilang Chin. Huwag niyo po sanang masamain ang mga nakababata. Hindi po nila alam ang inyong presensya. Wala silang preno sa pagsasalita. Sana po ay huwag niyo na itong isipin, Dakilang Chin. Ayos lang, ngunit, dahil magaling na ang iyong sakit, ang kasunduan ng token ay natupad na. Ang karma sa pagitan natin ay tapos na rin. Dakilang Chin. Panginoon, ako. Gusto ko pa rin po kayong sundan, Panginoon. Ano? Gusto sundan ni Lolo ang isang nakababata. Si Lolo ay isang marangal na pinuno ng pamilya sa Shangjing. Ang kanyang aura, bakit siya nagpapailalim sa nakababatang si Chin Feng? Matanda ka na. Mas mabuting mag-enjoy ka na lang kasama ang pamilya mo. Nako, Panginoon. Ilang dekada na po mula nang huli tayong magkita. Ang pagkakataong ito, ako, kung mapilit ka talaga. Hanapin mo ako bukas sa piging ni Shusan. Talaga po. Mabuti, mabuti, mabuti. Naiintindihan ko po. Salamat po, Dakilang Chin. Hi, hi. May nakalimutan ka ba? Dakilang Chin, ako, Lolo. Sino ba talaga siya? Bakit ganoon na lang ang respeto nyo sa kanya? Oo nga, Ama, kahit na pinagaling niya ang sakit nyo. Ang inasal nyo kanina, hindi ba't medyo nawalan kayo ng kontrol? Nawalan ng kontrol. Lumuhad ako sa kanya kanina. Iyon ay isang karangalan para sa ating pamilyang Huang Fu. Ano? Ang taong ito ay hindi masukat ang lalim. Kung galitin nyo siya, ang pagbagsak ng ating pamilyang Huang Fu ay mangyayari sa isang iglap lang. Ganoon pala kalakas si Ginoong Chin. Hindi lang siya basta malakas. Sinasabi ko sa inyo, nakakita na ba kayo ng totoong immortal? Isang Diyos na 1000 taon na. Ibig niyo pong sabihin, si Dakilang Chin ay isang immortal. Nabubuhay na siya ng 1000 taon. Ang kanyang mga tauhan ay nakakalat sa buong Daksha. Mabuti na lang at mabilis akong kumilos. Ilang dekada na mula nang huling magpakita si Dakilang Chin. Hinahanap siya ng lahat ng malalaking pamilya ngunit walang nangyari. Ngayong bigla siyang lumitaw. Hay, kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Sumama kayo sa akin bukas sa piging ni Shusan. Opo. Nako, Yu Wei. Ano sa tingin mo kay Dakilang Chin? Lolo, anong ibig niyong sabihin? Nako, kung may pagkakataon, maaari kang lumapit kay Dakilang Chin. Hindi ko lang alam kung itong si Dakilang Chin ay may asawa na. Pakiusap, iligtas niyo po si Lolo. Kung mapapagaling niyo po si Lolo, ako. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Lolo, ano po bang sinasabi niyo? Kung magiging asawa ka ni Dakilang Chin, iyon ay isang malaking karangalan para sa ating pamilyang Huang Fu. Ha ha ha. Chin Feng, ang pagpapakasal sa iyo ay isang malaking kahihiyan sa buhay ko. Kaarawan ni Third Master Shu ngayon, lahat ay nakabihis ng formal. Tapos ganyan lang ang suot mo. Hindi ka ba natatakot na magalit si Third Master Shu? Wala siyang magagawa sa akin.
Bakit? Hinanap mo na naman ba ang ex-girlfriend mo? Para suportahan ka. Nagseselos ka ba? Hindi ah. Kainan na. Tama iyan. Kumain at uminom lang tayo ng mabuti ngayon. Sige, sige, sige. Dapat lang. Walang problema. Aba. Hindi ba ito ang ating palamuning lalaki? Shin Feng. Hindi mo ba tinawag ang ex-girlfriend mo ngayon para suportahan ka? Bakit? Kulang pa ba ang sampal na natanggap mo? Isang palamunin, nagmamarunong ka pa sa harap ko. Kung wala si Boss Ye noong araw na iyon, wala kang kwenta. Bakit mo dinala ang cutie na ito, dito? Pa, bakit mo naman sinasabi iyan? Kung hindi dahil kay Chin Feng, hindi natin makukuha ang kontrata. TSK. Isang palamuning lalaki. Hindi karapat dapat iharap sa mga tao. Dumating na ang may kaarawan, si Third Master Shu. Nandito na ang ninong ko. Tingnan natin kung paano kanya tuturuan ng leksyon. Ninong, Ninong. Binabati ko po kayo, Third Master, ng masaganang buhay, at mahabang buhay, Third Master. Ang pamilya Leon ng Jiangcheng ay nag-aalay ng isang gintong treasure bowl. Naway bumuhos ang kayamanan sa inyo, Third Master. Ang pamilya Huang ng Jiangcheng ay nag-aalay ng isang ice-type jadet. Naway dumating ang swerte mula sa lahat ng direksyon, Third Master. Ninong. Oh. Si Liho ng Tianhubang ay nag-aalay ng 100 taong gulang na ginseng. Naway magkaroon kayo ng malusog na pangangatawan, Third Master. Sino ang taong ito? Tulad ni Hao Junren. Siya ay ampon ni Third Master Shu. Ampon lang pala. Bakit napakagalang ng lahat sa kanya? Si Liho ay isang martial artist. Ngayon, ang kanyang lakas ay umabot na sa antas ng martial master. At ang kanyang guro ay isang grandmaster. Kaya natural lang nakatakutan siya ng mga tao. Tinutulungan niya si Third Master Shu sa maraming maruruming gawain. Takot ang lahat sa kanya, kaya nagtitiis na lang sila. Isang hamak na martial master, napakayabang naman. Para mapalugdan si Third Master Shu, gumastos ako ng malaki para bilhin ang painting na ito. Sana, kapag nakita ni Third Master ang painting na ito, palampasin na niya tayo. Ang pamilya Merong ng Jiangcheng ay nag-aalay ng isang painting na 1,000 Miles of Scholars. Peke ito. Pamilya Merong, ang lakas ng loob ninyong magbigay ng peke sa kaarawan ng ninong ko. Totoo ang painting. Hindi ka lang marunong kumilatis. Manahimik ka, ganyan ka makipag-usap kay Liho. Gusto mo bang ipahamak ang pamilya Merong? Anong sabi mo? Sabi ko, hindi ka marunong kumilatis. Baliw ka ba? Isa siyang martial master. Kaya kanyang patayin sa isang pitik lang. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ninong, tingnan niyo siya. Cutie. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Gusto mo na bang mamatay? Bakit? Hindi ka ba sang-ayon? Cutie. Kung gusto mong mamatay, sige lang. Huwag mong idamay ang pamilya Merong namin ngayon. Akong si Kuya Ho, pumapatay ng tao na parang nagkakatay lang ng manok. Kung maglakas loob kang saktan ng isang tao mula sa martial arts world ngayon, ito na ang araw ng kamatayan mo. Isang hamak na mortal, naglakas loob na bastyusan ako. Akong si Kuya Ho, kayang durugin ang bato sa isang suntok. Kaya mo bang salagin ang isang suntok, pero sa natitirang bahagi ng buhay mo, magiging isang inutil ka na lang. Magiging isang inutil ka na lang. Hindi ko na kailangang gumamit ng kamay para bugbugin ka. Si Kuya Ho ay pinalipad ng cutie na ito. Imposible. Si Liho ay disipulo ng isang grandmaster. Ang lakas niya ay nasa antas ng martial ancestor. Paano siya matatalo sa isang atake lang? Hindi ko man lang nakitang umatake si Chin Feng.
Naging pabaya lang ako kanina. Inatake mo ako ng patalikod. Huwag kang masyadong mayabang. Akala ko ba naman may ibubuga ka? Patalikod ka lang pala umatake. Kung hindi, paano mo matatalo si Lihu? Teka lang. Ikaw ba si Qin Feng? Ako nga. Ano ang maipaglilingkod ko? Nabalitaan ko, inakit mo raw ang CEO ng Junlin Group. At inagaw ang kontrata ng pamilya Hao. Totoo ba ito? Kasinungalingan. Bakit? Ginawa mo pero hindi mo kayang aminin. Sumusunod lang sa utos si Ye Qinglan. Tungkol naman sa pamilya Hao, nararapat lang sa kanila iyon. Ikaw, Qin Feng. Ang agwat ninyo ni Boss Ye ay parang langit at lupa. Isang taong may mataas na katayuan tulad niya. Minsan lang magpapakumbaba para tulungan ka. Ibig sabihin, ang kaysa isa mong koneksyon ay wala na. Hi. Hindi lang isa ang koneksyon ko. Kung ganoon, gusto kong marinig. Sino pa ang backer mo? Si Huang Fulong ng Shangjing. Ngayon, sinadya ko siyang papuntahin dito. Para batiin ka sa iyong kaarawan. Ikaw. Ang lakas ng loob mong sabihin na kilala mo si Master Wang Fu. Isang hamak na gigolo. Karapat-dapat ka ba? Sa Jiangcheng. Sino ang hindi nakakaalam na akong si Shusan ay sinusuportahan ng pamilya Wang Fu? Kahit ako ay walang karapatan. Na makita si Master Wang Fulong kahit minsan. Si Master Wang Fulong ay nakaretay sa sakit. Paano siya makakapunta sa Jiangcheng? Puro ka lang kasinungalingan. Ngayon, talagang ipinahiya mo ang pamilya Merong namin, ng husto. Kung hindi kayo naniniwala, maghintay na lang kayo, Qin Feng. Si Master Wang Fu ay may malubhang sakit at nakaretay. Paano mo siya naimbitahan? Matagal ko na siyang pinagaling. Maraming sikat na doktor ang walang magawa. Tapos ikaw, ibubuka mo lang ang bibig mo. Ibubuka mo lang ang bibig mo. At sasabihing magaling na siya. Sino ba sa tingin mo ang sarili mo? Merong Wan, gusto mo pala ng ganitong mayabang. At sinungaling na gigolo. Balita, kakatanggap lang ng balita mula sa pamilya Wang Fu sa Shangjing. Si Master Wang Fulong ay personal na pupunta sa piging ng kaarawan. Paano nangyari to? Pupunta ng personal si Master Wang Fulong. Tama ba ang narinig ko? Sa katayuan ni Master Wang Fu, kahit gumaling pa siya, hindi siya pupunta sa maliit na lugar tulad ng Jiangcheng, di ba? Hindi kaya. Ang palamuning ito ay may koneksyon talaga sa pamilya Wang Fu. Third Master, di ba sinabi nyo, na malubha ang sakit ni Master Wang Fu at nakaretay sa kama? Hindi ba kayo nagpadala ng imbitasyon sa kanya? Oo nga, oo nga. Sinasabi ng buong Shangjing, na bilang na ang mga araw ni Master. Bakit bigla siyang bumangon? At pumunta sa Jiangcheng para magdiwang ng kaarawan? Hay, kahit ano paman. Kagigising lang ni Master. At personal na pumunta para batiin kayo. Ipinapakita nito na ang pamilya Wang Fu ay may mataas na pagtingin sa inyo, Master. Gaano kayo pinapahalagahan, di ba? Mukhang. Ngayon ang araw ng pag-angat ko, si Shusan. Aba, ikaw ba ang may gawa nito? Sinabi ko na, walang pwedeng mang-api sa'yo ngayon. Ang pagpunta ni Master Wang Fu ay dahil sa malaking impluensya natin. Bakit ka nagkukunwari? Ang kapal talaga ng mukha nitong si Qin Feng. Narinig ko na para sa basurang ito, si Merong Wan, ay tinanggihan pa si Second Young Master Hao. Bulag talaga siya sa pagpili ng tao. Congratulations, Chen Duo. Siguradong anggat ka ng husto sa hinaharap. Dumating na ang pinuno ng pamilya Wang Fu, si Huang Fulong. Nasaan si Mr. Qin? Nasaan si Mr. Qin? Nasaan si Dakilang Qin? Lolo, huwag po kayong magmadali. Siguradong nasa loob si Mr. Qin. Hinihintay tayo. Tama, 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 tama ang sinabi mo. Tayo. Itong dalawang batang ito. Bakit sumunod din sila? Nandito si Dakilang Qin. Bakit hindi ako pwedeng pumunta para magbigay galang?
Ikaw ba ang nagsabi tungkol kay Dakilang Chin? Sa lolo mo? Ito. Tutal nakatagpo tayo ng ganitong malaking tao. Kailangan ko namang mag-report sa pamilya, di ba? Terra, apo. Siya pa rin, Terra. Aba, ikaw na matanda ka. Nagbabalak ka pa, na mag-isang pumunta kay Dakilang Chin para magpalakas. Ang lalim ng plano mo, ikaw na matandang magnanakaw, PWE. Itong si Dakilang Chin, sapat na ang pamilya Huangfu namin, para mag-isang maglingkod sa kanya, kayong dalawa. Kung saan man kayo galing, bumalik na kayo doon, PWE. Ikaw na matanda ka, ang laki ng ambisyon mo, ako ang nauna. Ako ang nauna. Dakilang Chin, nandito na ako. Dakilang Chin. Lolo, huwag niyo na pong pilitin ang sarili niyo. Parating na si Master. Gusto mo bang itanong ko para sa'yo, kung kilala ka ba talaga, ni Master? Huwag ka nang magtanong, kung hindi, saan ilalagay ng lalaking palamunin na ito ang mukha niya? Hindi ko talaga inaasahan. Nasa handaan ng kaarawan ni Third Master Shu. Mayroon pang ganitong payaso. Dumating na talaga si Master Huangfu. Tingnan natin kung paano pa siya aarte. Umalis ka na bilis. Kapag pumasok na sila mamaya, paano ko aayusin ang gulo mo? Ako ang tumawag sa kanila. Bakit ako aalis? Ang sarap pala maging palamunin. Ito. Ang tigas pa rin ng mukha mo Pero maya-maya lang, hindi natitigas ang mukha mo. Ako muna. Hindi lang ang pamilya Huangfu. Pati na rin ang iba pang pamilya sa Shangjing. Nandito na lahat. Ngayon, talagang anggat na sa langit si Ninong. Terra. Mga kagalang-galang na bisita mula sa Shangjing. Binigyan niyo ako ng karangalan sa inyong pagdating. Talagang nagbigay liwanag ito sa aking abang tahanan. Binigyan ka ng karangalan. Binigyan ka ng karangalan. Nahanap din sa wakas ang lugar na ito. Hindi ko lang alam kung nasaan si Dakilang Chin. Sana nga, makapunta ako sa Shangjing kamakailan para bisitahin kayo. Hindi ko inaasahan na kayo pa mismo ang pupunta. Talagang nakakahiya para sa akin. Nandito ang aming mahal na tao. Siyempre kailangan naming pumunta. Ninong, hindi ko inaasahan na ang posisyon nyo sa pamilya Huangfu ay ganito kataas. Ninong, sa suporta ng pamilya Huangfu, pagkatapos nito, hindi ba't kaya nyo nang takpan ang langit ng isang kamay? Maging mapagpakumbaba tayo. Sabi ng manghuhula, sa aking ika-50 kaarawan, tiyak na angat ako tulad ng isang dragon. Mukhang nagkatotoo nga. Mukhang si Third Master Shu ay talagang angat na sa langit. Kailangan nating mas mapalapit kay Third Master Shu sa hinaharap. Dahil si Master Huangfu at ang mga kagalang-galang na bisita ay sadyang pumunta para sa akin. Akong si Shu ay tiyak na gagawin ang lahat bilang host. Pakiusap, sino ang nagsabi na pumunta kami para sa iyo? Miss Huangfu, maaari ko bang itanong kung ano ang ginagawa nyo? Naghahanap ng isang tao. Naghahanap ng tao. Sino ba talaga ang hinahanap nitong si Huangfu Yue? Hindi ko alam. Nahanap ko na. Ito. Nasaan? Doon. Sila. Parang nakatingin lahat sa iyo. Dahil lahat sila ay hinahanap ako. Hinahanap ka. Bakit? Sinabi ko na. Sila. Ay ako ang tumawag. Ano? Dakilang Chin. Terra. Panginoong Chin, tayo na. Gusto ko sanang marinig. Sino pa ba ang taga-suporta mo? Shangjing. Huangfu Long. Ngayong araw, sinadya ko siyang tawagin dito, para sa inyo.
upang magbigay-pugay sa inyong kaarawan. Ang mga malalaking taong ito, talaga bang nandito sila para sa kanya? Huwag kayong magpanik. Ang mga malalaking taong ito, paano sila makikinig sa isang lalaking palamunin? Siguradong nasa labas sila ng pinto, narinig nila ang taong ito na nagyayabang sa loob. Kaya gusto nilang turuan siya ng leksyon ng personal. Tama. Ang dignidad ng mga malalaking taong ito, paano nila hahayaang tapakan ng isang palamunin? Tayo na. Ginoong Wang Fu, ito ang taong iyon. Kanina pa siya nagyayabang. At wala siyang galang sa inyo. Qin Feng, noong nakaraan sa Junlin Group, pinrotektahan ka ni Ye Qinglan. Ngayong pagkakataon, tapos na ang maliligayang araw mo. Kahit saan ka magpunta, naghahanap ka ng gulo. Isa ka talagang malas. Ako po si Wang Fulong. Kasama ang aking mga lumang kaibigan. Nandito upang magbigay-pugay kay Ginoong Qin. Ninong, hindi ko inaasahan na nandito kayong lahat. Ito, paano ito nangyari? Ang cute na ito. Hindi kaya. Talagang may koneksyon siya sa mga malalaking taong ito. May ugnayan ba sila? At pakiramdam ko, ang mga boss na ito mula sa Shangjing sa harap niya, ay tila hamina ang presensya. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Tungkol sa nangyari noon, maraming salamat po talaga. Tinutupad ko lang ang usapan. Walang anuman iyon. Bakit napakalapit ni Qin Feng sa anak na babae ng pamilya Wang Fu? Napakaganda ng relasyon nila. Ginoong Qin, mula ngayon, ako na po ang inyong alipin. Ano? Alipin. Ako, hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Ito. Ang anak na babae ng pamilya Wang Fu ay nagsabi na gusto niyang maging alipin ng taong ito. Parang narinig ko rin iyon. Mabuti at tumutupad ka sa usapan. Tumayo ka na. Opo. Kung gayon, ituturing ko na tinanggap na ako ng Panginoon. Panginoon. Lolo, ano ba ang iniisip mo? Wala kang kwenta. Ang apo ng pamilya Wang Fu ay maaaring maging alipin ni Qin Feng, ang apo ng pamilya Chen. Bakit hindi pwede? Lolo, lalaki po ako. Sayang naman. Wala kang apo na babae. Ikaw. Ang galing mo ah. Nagsisisi lang ako na itong apo ko ay hindi makapagbigay sa inyo ng isang anak. Nagsisisi lang ako na itong apo ko ay hindi makapagbigay sa inyo ng isang anak. Ikaw na matandang magnanakaw, para lang mapalugdan si Dakilang Qin. Wow, ang ganda naman ng iniisip mo. Hintayin mong makabalik ako, at papayagan ko itong suwail kong anak, na bigyan ako ng apo na babae. TSK. Nakakagulat talaga. Nakakainggit talaga itong si Qin Feng. Bakit ba ang swerte niya? Hindi kaya. Itong si Qin Feng ay talagang malapit sa mga mayayamang pamilya sa Shangjing. Kung gayon tayo, hindi ba tapos na tayo? Hindi mo ba narinig kanina kung ano ang tawag ni Yue kay Qin Feng? Ano? Tinawag siyang Panginoon. At sinabi pang gusto niyang maging alipin niya. Ang ibig mong sabihin ay, noong nakaraan sa Junlin Group, ganun din ang tawag ni Ye Qinglan sa kanya. Mukhang itong si Qin Feng at ang anak na babae ng pamilyang Wang Fu ay may ganoong uri din ng relasyon. Itinuturing ng matandang Wang Fu ang kanyang apo na parang kayamanan. Basta't lalaking gusto ng kanyang apo, paano niya hindi bibigyan ng mukha? Sa huli, isa pa rin siyang lalaking palamunin. Dahil nandito na rin lang tayo. Ikaw, ayusin mo na ang piging. Ang host ba ng piging na ito ay ako. O ikaw, binibigyan kita ng mukha, ha? Ang sinabi ni Dakilang Qin. Hindi mo ba narinig? Opo. Uutusan ko na po agad ang mga tao na asikasuhin ito. Bilis. Sige. Tara.
Mukhang ngayong araw, wala talaga tayong magagawa para gawan ng masama si Qin Feng at ang pamilya Merong. Hindi ko inasahan na ang taong ito ay kilala pa ang anak na babae ng Shang Jing. Hindi kaya, talagang palalampasin na natin itong si Qin Feng ngayon. Sa tingin mo ba? Itong anak na babae ng pamilyang Wang Fu ay palaging iikot lang sa isang tao. Ang ibig mong sabihin ay kapag si Wang Fu Yue ay nawalan na ng interes sa batang si Qin Feng, sa panahong iyon, sino pa sa Shangjing ang papansin sa kanya? Tsaka, hinding-hindi papayag si Wang Fulong na ang kanyang pinakamamahal na apo ay araw-araw na iikot sa isang taong may asawa na. Kapag nawalan na ng interes si Wang Fu Yue, tayo na ang bahala. Pagkatapos ng isang buwan, ay ang paglabas ng aking guro mula sa kanyang pag-insayo. Sa panahong iyon, kapag naabot na niya ang rurok ng pagiging dakilang guro, hihingi ako ng tulong sa kanya para mag-higanti. Kung may isang dakilang guro na nasa rurok na susuporta sa atin, bakit tayo mag-aalala na hindi natin matatalo si Qin Feng? Tama. Ang kontratang inagaw ni Qin Feng mula sa iyo. Pagdating ng panahon, tutulungan ka naming bawiin ang lahat. Kung gayon, salamat po, Ninong. Hindi ko inaasahan na may kilala ka palang malalaking tao sa Shangjing. May kaunting koneksyon lang, sa isang tawag mo lang, talagang nakapunta sila dito sa Jiangcheng. Nakakapagtaka, tinawag lang naman sila para suportahan ka. Ikaw talaga, medyo may kakayahan ka rin pala. Masyado mo naman akong pinupuri. Ako. Gusto. Ko. Ikaw, gusto mo ba dito sa loob ng sasakyan? Baka hindi ito ang tamang lugar. Araw-araw ka na lang nambababae. Gustong-gusto na kitang patayin. Ganyan ba talaga ang iniisip mo? Kahit na mag-asawa lang tayo sa kontrata, dapat may limitasyon ka pa rin. Sabihin mo. Ano ang relasyon mo sa anak ng pamilya Wang Fu? Nakita mo na. Siyempre, relasyong amo at alipin, tulad kay Ye Qinglan. Halos ganun na nga. Panginoon. Still the same. It's still the same. Time never changes me. Still have only you in my heart. Panginoon. Anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit mo ako sinasampal? Manloloko. Ang dakilang Qin na tinutukoy ni Guro ay nandito lang. Tayong dalawang God of War ay naglalakbay sa buong Daksha. Anong klaseng eksperto na ba ang hindi natin nakita? Isang ermitanyo na wala man lang ranggo. Kaya bang alisin ang lason na hindi natin mapigilan? Ang lason sa katawan ko ay umabot na sa puso. Walang makakagamot nito. Dahil pinapanta tayo ni Guro dito. Siguradong ang dakilang Qin na iyon ay may pambihirang kapangyarihan. Qinglong, hindi maganda. Umaatake na ang lason sa katawan mo. Sino ka? Qin Feng. Ikaw ba ang dakilang Qin na tinutukoy ni Guro? Nagagawa mong tahimik na. Lumapit sa amin. Nakita mo lang na nag-aalala ako sa sugat ni Qinglong. Kaya palihim kang lumapit. Kayong dalawa na naparito. Anong kailangan nyo? Kami ay mula sa Daksha. 2 sa 4 na dakilang God of War. Sina Qinglong at Baiho. Inutusan kami ni Guro na makipagtulungan sa iyo. Ang inyong guro ay si Xiao Tians. Si Xiao. Hindi ko akalain na pagkalipas ng 30 taon, lumaki na ng ganito ang mga disipulo niya. Mga bata, ang pangalan ng aking guro, hindi mo pwedeng lapastanganin. Ang pangalan ng aking guro, hindi mo pwedeng lapastanganin. Kung susundin ang hierarkiya, kayong dalawa, dapat nyo akong tawaging Lolo Guro. Lolo Guro. Sa tingin ko nasa 20 anyos ka pa lang.
Ang guro ko ay lampas 60 taong gulang na. Paano ka naging guro niya? Ang guro ko ay ang kagalang-galang na Guozen. Hindi mo siya pwedeng baskyusin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya mo bang alisin ang lason o hindi? Kung kaya mo, inuutusan kita. Ngayon din. Gamutin mo ang lason ko. Lason. Siyempre kaya kong gamutin. Pero, hindi ko gusto ang paraan mo ng paghingi ng tulong. Kaya, hindi ko gagamutin. Matigas talaga ang ulo mo. Ang makapaglingkod sa God of War at sa bansa, ay isang malaking karangalan para sa iyo. Kahit ang guru mo sa harap ko, hindi maglalakas loob na sabihin iyan. Gagamutin mo ba o hindi? Sinabi ko na. Hindi. Huwag mong hintay ang pilitin pa kita. Maganda nga ang katawan mo. Ikaw. Nasalo mo ang atake ni Baihu. Nasalo mo ang atake ni Baihu. Ang pinakamalakas na puwersa ng Daksha. Hanggang dyan lang pala ang kaya. 20% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Huwag kang masyadong mayabang. Oh. Ibig sabihin may itinatago ka pa. Gusto mo talagang mamatay. Patay. Seseryosohin na ni Baihu. Baihu, kumalma ka. Anong nangyayari? Ginamit ko na ang buong lakas ko. Bakit hindi ako makawala? Ang taong ito. Ang ugali mo ay parang sa guru mo. Pero ang lakas mo. Malayo pa. Bakit mo ako inaapi? Kung humihingi ka ng tulong, dapat umayos ka ng pakiusap. Ang God of War na si Baihu ay umatake sa kamay ng taong ito. Parang naglalaro lang. Panginoon, iligtas niyo po ako. Panginoon, iligtas niyo po ako. Patay. Aatake na naman ang lason sa katawan mo. Kung hindi ka gagamutin, baka mamatay ka. Dakilang Chin, pakiusap, tulungan niyo po siya. Ang Heart Devo Uringo ng Sakura Country. Ito ay isang lihim ng Daksha. Paano mo nalaman? Isang tingin lang, alam ko na. Itayo mo siya. Wala na ang go. Umuwi ka at magpahinga ng 3 araw. Ang lason na nagpapasakit sa ulo ng mga eksperto sa buong mundo ay nagamot ng ganoon lang kabilis. Ano ang pakiramdam mo? Ang lason na nagpapasakit sa ulo ng mga eksperto sa buong mundo ay nagamot ng ganoon lang kabilis. Ano ang pakiramdam mo? Hindi lang nawala ang go sa katawan ko. Pakiramdam ko pa, tumaas ang cultivation ko. Ano? Kanina noong tinatanggal ko ang lason, napansin kong may bara sa daloy ng enerhiya niya, kaya inayos ko na rin. Kaya pala noong hinawakan mo ang dibdib ko, nakaramdam ako ng init na damaloy sa buong katawan ko. Bakit ganyan? Ang tingin mo sa akin na parang nasa sabik, dahil natulungan mong tumaas ang cultivation ni Qinglong. Kung gayon, hawakan mo rin ako ng 2 beses. Hindi, 200 beses. 200 beses. Ang lalaking ito ay isang manloloko. Panginoon, maaari po ba kayong kumilos muli? Gusto ko pa rin. Ang iyong aura kanina, ang iyong hindi mapigil ang anyo, kung matutulungan mo ako. Gagawin ko ang kahit anong ipag-utos mo. Ang pag-cultivate, kung palaging aasa sa iba, ay mawawalan ng tunay na layunin. Ngunit ang ganitong pagkakataon, ilang beses lang darating sa isang buhay. Wala akong pakialam. Panginoong Qin, kumilos na po kayo. Sige, sige, sige. Dahil nagpipilit kang makiusap sa akin, tutulungan kita minsan. Totoo ba ito? Tumaas nga ang aking cultivation level. Napakahiwaga. Dahil wala na kayong pakialam, ginagawa niyo pa ito sa may pintuan. Mga walang hiya.
Ang nakababatang ito ay mangmang. Nakasakit sa Panginoon. Patawarin niyo po ako. Maraming salamat po, Panginoong Chin, sa pagligtas ng aking buhay. Walang anuman, Panginoong Chin. Sabi pa ng aming guro, gusto niya kayong makausap muli. Sabihin mo kay Xiao, bayad na ang utang na loob. Hindi na kailangang magkita muli. Ginoong Chin, inutusan din kami ng guro, na tanungin kayo ng isang bagay. Ano iyon? Kailan po kayo magpapakasal? Maaari po ba? Nabigyan niyo siya ng imbitasyon. Kasal. Pag-usapan na lang natin kapag dumating na ang oras. Ang lakas ng Panginoong Chin na ito. Baka kahit magsama pa tayong dalawa, hindi natin siya matatalo. Hindi tayo niloko ng guro. Si Panginoong Chin ay tunay na isang immortal. Bakit? Hindi ka sumama sa dalawang babaeng iyon. Alam mo pa palang umuwi. Ako, ginagamot ko lang sila. Talaga ba? Bakit hindi ko alam? Na isa ka palang watwo. Bilang isang nagko-cultivate, hindi ba normal lang na marunong ng kaunting medisina? Ikaw ay isang immortal. Kung ganoon sasabihin ko rin. Ako ang Jade Emperor. Gusto kitang kausapin. Gusto kitang kausapin. Tungkol saan? Gusto mong makipaghiwalay. Bakit? Ganito ka na ba kadesperado na makipaghiwalay sa akin? Contract marriage lang naman tayo. Maaaring tapusin anumang oras. Gusto mong makipaghiwalay. Ikaw ang party A. Siyempre nakadepende sa iyo. Ayoko nga. Gusto mo lang makipaghiwalay sa akin para makapunta ka sa mga babae mo, tama ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi ko ibibigay ang gusto mo. Ano bang gusto mong gawin? Pagkatapos ng isang buwan, magpapakasal ako sa iyo. Pagdating ng oras na iyon, iimbitahan ko ang buong lungsod. Ganito kagarbo. Gusto ko lang ipaalam, sa buong mundo, na ikaw ay isang lalaking may asawa na. Tingnan natin kung paano ka pa makikipaglandian. Asawa lang sa kontrata. Bakit mo ako kinokontrol ng ganito? Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin ano. Huwag mong sabihin gusto mo akong angkinin. Kalokohan. Hindi hindi. Kung hindi. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ano? Iyon ay. Nahuhulog ka na sa akin. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Ikaw. Isa ka lang cute na alagang inaalagaan ko. Gusto ko lang ipaalam sa iba, na ako ang tunay mong amo. Amo. Tama. Pagkalipas ng isang buwan, dumalo ka lang sa kasal sa tamang oras. At saka, sa panig mo, may gusto ka bang imbitahan? Marami. Lahat sila ay mga sikat at malalaking tao sa mundo. Halimbawa, ang guro ng 4 na Diyos ng digmaan, si Xiao Tians. Nagyayabang ka na naman. Ang 4 na Diyos ng digmaan ay mga nangungunang tao sa Daksha. Ang guro nilang si Xiao Tians ay isang nilalang na nasa itaas ng mga ulap. Ikaw, sinasabi mong maiimbitahan mo siya. Akala mo ba sa akin ay 3 taong gulang na bata? Hindi mo ba nakita kanina? 2 sa 4 na Diyos ng digmaan. Sina Qinglong at Baiho. Wala ba sila sa harap ko? Ikaw na mahilig makipaglandian. Yung mga lalaki at babaeng dinala mo. Talagang pinagyayabang mong sila ay mga Diyos ng digmaan. Kalokohan. Ipagbigay alam, pagkalipas ng isang buwan, ikakasal na ako, si Qin Feng. Panahon na rin, para makasama ko ang mga walang kwentang disipulo ko, at magkaroon ng magandang pagsasalo. Ano? Ikakasal na si Dakilang Qin. Ang matandang merong na ito, naunahan pa ako. Ginawa pa niyang manugang ng apo niya si Ginoong Qin. Nakakainis talaga ito. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Sa dami ng plano, hindi ko inasahan na si Merong yun ay napakatuso. Kung ganoon, gagayahin ko rin si Merong yun. Kayong dalawang walang kwenta. Bakit hindi pa kayo buntis? Kung ganito ng ganito, kailan ko pa mayayakap ang apo ko sa tuhod? Lolo, ginagawa na po namin ang lahat ng makakaya namin. Hindi pa sapat ang pagsisikap nyo. Kailangan nyo pang galingan. Naiintindihan nyo ba? Kayong dalawa,
Bilisan nyo. Tumugon kayo sa panawagan ng Daksha. Gumawa pa kayo ng maraming bata. Bilisan nyong gumawa ng bata. Pagkalipas ng 2 o 3 dekada, gagawin ko ring manugang ng apo ko sa tuhod, si Dakilang Chin. Mamamatay sila sa inggit, ang mga matatandang iyon mula sa pamilya Wangfo. Baiho, narinig ko na nakipaglaban ka kay Panginoong Chin. Opo, guro. Kung seryoso siya, baka wala nang natira sa iyo kahit abo. Guro, Panginoong Chin, anong klaseng nilalang ba talaga siya? Ang iba ay nag-insayo ng martial arts. Ngunit siya ay nag-insayo ng immortalidad. Kaya pala napakalakas ni Panginoong Chin. Guro, narinig ko na ang Panginoong iyon ay ikakasal sa susunod na buwan. Ikakasal. Kung gayon, si Panginoong Chin, nagpadala ba siya sa akin ng imbitasyon? Siyempre meron. Mabuti. Pagkalipas ng 1 buwan, pangungunahan ko kayong dalawa para sa kasal ni Panginoong Chin upang magbigay ng proteksyon. Masusunod po, itong si Merong Wan at Chin Feng. Talagang iniisip nilang may sinabi sila. Ang lakas ng loob nilang magpadala sa buong Jiangcheng ng imbitasyon. Umaasa sa Junlin Group na nakatrabaho nila ng ilang beses. Gustong maging phoenix ng isang ibon. Ninong, ano ang gagawin natin? Kailan lalabas ang iyong guro mula sa pag-insayo? Pagkalipas ng 1 linggo. Kapag lumabas na ang iyong guro, kahit na sila ay mayamang pamilya mula sa kabisera, hindi ako matatakot kahit kaunti, Ninong. Posible kaya na sa pagkakataong ito, hayaan talaga natin silang magpakasal. Ipagbigay alam sa lahat, sabihin sa lahat ng pamilya sa Jiangcheng, kung sino man ang maglakas loob na dumalo sa kasal ni Merong Wan, ay magiging kaaway ko, ang pangatlong Panginoong Shu, kaaway. Mukhang may mga langgam na naman na lalabas. Sabi ni Lihu, lalabas na ang kanyang guro ngayon. Sinundo niya ito. Bakit hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon? Hindi kaya. May nangyari. Hindi mangyayari iyon. Sino ba ang makakasakit sa ating dakilang guro? Ang Master Zhao sa huling yugto. Guro, huwag po kayong mag-alala. Maghintay pa tayo. Ninong, lumabas na ang aking guro. Master Zhao. Master Zhao, narinig ko na naabot mo na ang rurok ng dakilang guro. Siyempre, mula ngayon, anumang mayamang pamilya, sa aking paningin, ay walang kwenta. Master Zhao, binabati kita. Masyado pang maaga para bumati ngayon. May pakiramdam ako na maaari pa akong umakyat ng 1 antas. Guro, magiging kataas-taasang guro ka na. Kataas-taasang guro. Kung gayon, bukod sa 4 na Diyos ng digmaan at sa pambansang kagalang-galang, ikaw ay isang walang talo na nilalang. Nararamdaman ko na. Malapit na akong maging Supreme Grandmaster. Isang hakbang na lang. Kung gayon, guro, ipagpapatuloy niyo po ba ang inyong pag-insayo? Huwag magmadali. Sa ngayon, kailangan ko pang maghanap ng lugar para sa aking pag-insayo. Ang lupang iyon ay mukhang maganda. Dakilang Zhao, ang lupang iyon ay may nagmamay-ari na. Sino? Ang lupang iyon ay ang project site ng Junlin Group. Ang pagmamay-ari ay nasa kamay ni Merong Wan ng pamilya Merong. Pamilya Merong. Isang walang kwentang third-rate na pamilya. Ang asawa ni Merong Wan na si Chin Feng ay may atraso sa atin. Sige. Ako mismo ang maghihiganti para sa inyo. Ang lupang iyon ay kukunin ko rin. Nagsimula na ang proyekto ng Junlin Group. Inaasahang matatapos ito sa loob ng 2 buwan. Kung magiging matagumpay ang proyektong ito, ang pamilya Merong ay makakabawi na rin kahit papaano.
Hoy, luto na ang pagkain. Hindi ako kumakain ng luto ng isang walang kwentang lalaki. Pero ito, sayang naman kung itatapon. E di tawagin mo ang iyong Ye Qinglan at ang mga kapatid na Huang Fuyue para kainin ito. Sige, tatawagan ko sila. Qin Feng, ikaw talaga. Subukan mong mag-uwi ng ibang babae rito. Ihanda ang sasakyan. Uuwi na ako. Opo. Ikaw ba si Merong Wan? Ikaw ba si Merong Wan? Anong kailangan nyo? Ang aming boss ay gustong makipag-usap sa iyo tungkol sa lupa ng proyekto ng Junlin. Sino ba kayo? Wala kang pakialam kung sino kami. Dalhin siya. Bitiwan niyo ako. Ang ganda ng babaeng ito ah. Gusto niyo ba? Paglaruan muna natin bago tayo magtrabaho. Huwag. Huwag kayong lalapit. Huwag. Abat sinipa mo pa ako. Tingnan natin kung hindi ko. Hello, boss. Opo, opo, opo. Kukunin ko na agad ang kontrata para sa inyo. Kung gusto mo pang lumabas ng buhay, pirmahan mo ang kontratang ito. Land Transfer Agreement. Hindi ko yan pipirmahan. Kung ibibigay ko sa inyo ang lupa, ang aming pamilya Merong ay hindi makakapagpaliwanag sa Junlin Group. Ayaw mo. Madali lang yan. Anong gagawin nyo? Ang ganda ng katawan mo. Siyempre record ko ito, para mapanood ko ng maayos. Bitiwan nyo ako. Bitiwan nyo ako. Mga hamak na langgam. Ang lakas ng loob niyong galawin ang asawa ko. Ikaw ba si Qin Feng? Bata, gusto mo na bang mamatay? Ang lakas ng loob mong pumunta rito ng mag-isa. Ano naman ngayon? Narinig kong magaling kang lumaban. Pero dito, may nakaabang na mahigit 10 tauhan ko. Tamang-tama. Ngayong araw, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik ng buhay. Pumasok kayong lahat. Nasaan na sila? Pumasok kayo rito. Huwag mo na silang tawagin. Hindi na sila makakarating. Bakit? Dahil bagsak na silang lahat. Imposible. Ang mga tauhan ko ay mga eksperto sa martial arts. Sugurin niyo siya. Sugurin niyo siya. Isang grupo ng mga walang kwentang martial artist. Gusto niyo pa akong pigilan? Boss, maawa po kayo. Sino ang nagpadala sa inyo? Si Brother Kai po. Inutusan niya akong kidnapin si Miss Merong para daw makuha ang lupa niya. Tanda ko na siya. Bagsak na ang mga tauhan mo. Hindi mo ba sila sasamahan?
Hindi ka pa kumakain, tapos pumunta ka na rito. Ikaw. Hindi ka pa kumakain, tapos pumunta ka na rito. Kalagan mo ako. Ganyan ba ang ugali ng humihingi ng tulong? Tulungan mo akong makaligan. Ayoko. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, paano ba ako dapat makiusap para tulungan mo ako? Tawagin mo akong Panginoon. Panginoon, nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo akong makaligan. Mabuti. Nasisiyahan ako. E di kalagan mo na ako. Hindi ba nakaligan na? Ano? Hindi mo naman hinawakan ah. Hindi mo naman talaga hinawakan ah. Isang taong nag-cultivate ng immortalidad, kayang pumutol ng bagay mula sa malayo. Magic lang yan. Pang-uto lang sa mga bata. Anong ginagawa mo? Sinasapatosan ka. Anong tinitingnan mo? Ang stockings mo. May butas. Bastos. Yung brother Kai na sinasabi nila, kilala mo ba? Parang siya yung pangalawang pinuno ng Tien Hubang. Yung Tien Hubang na hawak ni Lihu. Oo. TSK. Mukhang. May mga taong hindi na naman mapakali ngayon. Hello. President Merong, may problema po. Bakit? Anong nangyari? Nanggugulo po ang mga trabahador sa site. Sinasabi nilang hindi pa daw tayo nagpapasweldo. Hindi ba linggo-linggo? Nagpapasweldo tayo sa oras. Ang foreman po sa site ay tauhan ng Tien Hubang. Tumakas po siya tangay ang pera. Ano? Ibalik nyo ang pinaghirapan naming pera. Ibalik nyo ang pinaghirapan naming pera. Huminahon po kayo, huminahon po kayo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ilang buwan na kaming nagpapakahirap. Hanggang ngayon wala pa kaming nakukuhang ni isang kasing. Kaya kami nandito ngayon, para humingi ng paliwanag sa inyo. Tumakas ang foreman Tangay ang pera. Bigyan niyo po sana ako ng kaunting oras. Sisiguraduhin kong mabibigyan ko kayo. Nang kasiya siyang sagot, anong pakialam namin dyan? Nandito kami ngayon para kunin ang pera namin. Pera namin. Kung hindi niyo ibibigay, wawasakin namin ang lugar na to. Tama, wawasakin namin to kung walang pera. May pera pa ba sa account ng kumpanya? Abonohan muna natin. Naipambili na ng materyales ang lahat ng pera. Wala nang pera sa account ng kumpanya ngayon. Walang pera. Wasakin nyo yan kung walang pera. Lahat kayo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Hatiin, pagwasak sa hangin. Ay ito ay galawan ng isang Diyos. Hindi ko inaasahan. Ang panloob na lakas ng batang ito ay ganito katindi. Kailangan ko nang umalis dito. Ako. Sa harapan ko, balak mo pang tumakas. Maawa po kayo, boss. Binubugbog ang mga manggagawa. Gusto mo ba akong mapunta sa headlines? Hindi siya manggagawa. Siya ay especially iyan ng Tien Hubang. Ano? Ito. Ito ang tato ng Tien Hubang.
Ibig sabihin ba niyan? Kasabwat siya ng mga dumukot sa akin. Iisang grupo lang sila. Makinig kayo. Ginagamit lang kayo. Siya at ang nagnakaw ng sahod nyo ay magkasabwat. Magsalita ka. Sinong nagpadala sa'yo? Si Brother Kai po, ang second in command ng Tien Hubang. Siya na naman. Nasaan siya ngayon? Sa Hengtong Casino po. Kung ganoon, hindi na ba namin mababawi ang pinaghirapan naming pera? Ang sahod ninyo. Ako mismo ang babawi para sa inyo ngayon. Nasa kamay ng Tien Hubang ang pera. Puro sila martial artists. May koneksyon sa magkabilang panig. Paano natin mababawi yun? Hindi ko lang babawiin ang pera. Paluluhurin ko pa sila sa harapan ko. 来，跟上。 Pair of eights. Sige. B-bomb. Small. 快点，快点，快点！等什么呢？等等，啊！哎呀，来，开！不信了。 Small, 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 笑一会儿，看。 small, small. Sayang naman. Naku po. Bakit ikaw na naman ang nanalo? Ang swerte ko lang talaga. Sino pa? Ako pa. 我。 Gusto mong makipaglaro sa akin. Ikaw si Chin Feng. Tama. 没错， Sige, magpustahan tayo. 来赌。 Pero ano ang pusta? Kung masyadong maliit ang pusta, tinatamad akong makipaglaro sa iyo. Dalhin mo ang titulo ng lupa ng proyekto ng Junlin Group. Ang proyekto ng Junlin Group, dalhin mo ang titulo ng lupa. Nababaliw ka na ba? Nandito tayo para kunin ang bayad sa proyekto. Magtiwala ka sa akin. May kidnapping na, may undercover pa. Ang gusto ninyo. Hindi ba't ito iyon? Ano ang gusto mong gawin? Gawing pusta ito. Kung makukuha ko ang lupang ito, siguradong sina Brother Ho at Zhao Bat Ian ay bibigyan ako ng malaking gantimpala, pero kailangan din na malaki ang pusta ninyo. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang kasino na ito. Hindi pwede. Ang kasino na ito ay kay Brother Hu. Ito ang pundasyon ng Tien Hubang. Nasa kamay mo naman ang titulo ng lupa, hindi ba? Kung hindi ka pupusta, kalimutan na lang natin. Pupusta ako. Kung matalo ito, at sisihin tayo ng Junlin Group, siguradong mananalo ako. 集团怪罪 Siguradong mananalo ako. Ano ang pupustahan natin? Pupusta tayo sa pag-alog ng dice. Paano ang pag-alog? Aalugin mo, huhulaan ko. 理财。 Tama. Aalugin mo, at huhulaan ko kung malaki o maliit. 5 round, kung matalo ako ng isa, talo na ako. 5 round, kailangang tama ang hula ko ng 5 beses. Ang yabang mo naman. Tingin ko siguradong matatalo siya. Hindi kaya masyadong malaki ang laro na ito. Paano mangyayari na tama ang hula niya sa 5 round? Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Sige, dahil sinabi mo 既然 iyan, 你这么说， pagbibigyan kita. Kung mananalo ka ngayon, 赢了， isusulat ko ang pangalan ko ng pabaligtad mula ngayon. Malaki o maliit? Malaki. Natsambahan mo.
Malaki o maliit? 小。 Ang swerte mo, bata. Pwede na, pero, sa susunod na 3 beses, hindi ka na magiging ganyan kaswerte. Malaki. May 2 beses pa. Maliit. 小。 Tama na naman ang hula mo. Manalo ka pa ng 1 beses. Ang kasino na ito ay magiging akin na. Ay magiging akin na. Swerte lang iyan. Hindi ako naniniwala na tatama ka pa sa huling pagkakataon. Basta magkamali ka ng 1 beses. Ang lupang iyon ay magiging akin na. Ngayon, mandadaya ako. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Malaki. Pasensya na. Ngayon ay maliit. Nandaya na ako. Hahayaan pa ba kitang manalo? Ito, paano nangyari ito? Malinaw na. Anak ng, 5 beses na sunod-sunod na tama ang hula niya. May ibubuga rin pala ang batang ito. Kahit ang God of Gamblers ay hindi ganito kagaling. Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Ano, gusto mong takasan ang utang mo. Alam kong isa kang martial artist. Pero teritoryo ko ito. 老子的地盘。 Isa 再 pa. 说了， May mga eksperto kaming sumusuporta sa Tien Hubang. Oh, sugod. Oh, eksperto. Gaano ba kagaling iyang eksperto nyo? Kaya ko siyang durugin ng walang kahirap-hirap. 高人。 Zhang San, Wang Si, Zhao Wu. Mga kapatid sila ni Li Hu sa martial arts. Hindi ko inaasahan na dito sa casino. May 3 Grandmaster pala. Patay tayo dyan. 3 Grandmaster. Ibigay nyo na sa akin ang titulo ng lupa ng maayos. Baka sakaling palampasin ko pa ang buhay nyo. 3 maliliit na kuting lang naman sila. Hindi nila ako matatakot. Huwag mong isipin na dahil natalo mo si Li Hu sa pataksil na paraan. Kaya mo nang kalabanin ang mga Grandmaster. Mamaya, bubugbugin kita hanggang sa lumuhad ka at dilaan ang sapatos ko. 你们知不知道 Alam nyo ba kung ano ang 剧里最无聊的 pinakawalang kwentang eksena sa short drama na ito? Alin? Yung 就是 bida. 主角啊，被一群 Pinagtatawanan ng mga walang kwentang tao sa tabi-tabi. Nambabato ng dice. Naglalaro ka ba ng bahay-bahayan dito? Oh. Bugbugin niyo siya para sa akin. Oo, bugbugin niyo siya. Patayin niyo siya. Bakit mo ako binubugbog? Hindi ko alam. Bigla ko na lang hindi makontrol ang katawan ko. Ako rin. Oo, kagagawan mo ito. Oo, kagagawan mo ito. Ito. Anong nangyayari dito? Ako. Hindi ko alam. May multo. Mga kagalang-galang na Grandmaster. Pinaglalaroan lang ni Qin Feng. Nakakamangha talaga ito. 哎， Array. Tulungan mo naman akong makawala. Hindi ba't nakawala ka na? Ano? Hindi mo naman ako hinawakan. Posible kayang isa talaga siyang immortal. Itigil mo na ang mga kalokohan mo. Ang guro ko ay si Zhao Bat iyan. Oo, isa siyang peak Grandmaster. Sa kaunting galaw lang niya, kaya kanyang gawing abo. Peak Grandmaster. 是巅峰。 Array.
Isa lang din siyang maliit na kuting. Sino? Sinong tinatawag mong maliit na kuting? Sino? Sinong tinatawag mong maliit na kuting? Lakasan mo pa. Bilis pa. Kaya niyang paglaruan ang mga Grandmaster, na parang mga aso. Posible kayang ang lakas ng taong ito, ay kasing lakas ni Zhao Batian, isang peak Grandmaster. Heto na po ang titulo ng lupa. Panginoon, maawa po kayo sa buhay ko. Mabuti naman at natuto ka rin. At yung utang mo pa sa 投 proyekto, 现的工程款呢？ nandyan na lahat ng pera. Oh, nakuha ko na para sa'yo, yung utang sa proyekto. Diyos ko, nakuha mo nga talaga. 真的被你要了。 Hay, salamat. Tapos na rin. Uwi na tayo. Hehe. Sa wakas, nakaalis na rin ang demonyong iyon. Teka, hindi pa tayo tapos sa pagkidnap mo sa asawa ko. Ikaw, ano bang gusto mong gawin? Ang sweldo ng mga manggagawa ay nabayaran na sa wakas. Sa pagkakataong ito, maraming salamat sa iyo. Pamilya tayo, wala nang dapat ipagpasalamat. Sinong pamilya mo? Magkakaroon na ng wedding banquet, paanong hindi tayo pamilya? President Ye. Ang pagpunta mo sa akin ngayon, may proyekto ba tayong pag-uusapan? Isang project collaboration lang. Hindi na kailangang pag-aksiyahan ng oras. Ako ay sadyang pumunta para hanapin si Mr. Chin. President Ye. Bilang presidente ng Junlin Group, palagi mong tinititigan ang asawa ng iba. Hindi ba't medyo immoral iyon? Ang isang mabuting lalaki. Paano masusolo ng isang babae lang? Mag-usap ng maayos, huwag mag-away. Panginoon, ikakasal ka na, bakit hindi mo ako binigyan ng imbitasyon? Bakit hindi mo ako binigyan ng imbitasyon? Siya ngayon, ay hindi mo na Panginoon, siya ay asawa ko. Kahit asawa mo siya, hindi ba pwedeng maging Panginoon ko pa rin siya? Wala ka bang moralidad? Hindi mo ba alam ang sharing is caring? Ako na pala ang makitid ang utak, gusto mo bang purihin ko pa ang pagiging bukas palad mo? Tama na. Pagdating ng imbitasyon, ipapadala ko sa'yo. Mas mabuti kung ikaw mismo ang magdadala. Naku, ang pakikitungo sa mga babae, minsan mas nakakapagod pa kaysa sa pag-cultivate. Asawa ko. Ang imbitasyon para kay President Ye. Ako mismo ang magdadala sa kanya. Huwag ka nang mag-alala. Naku, paano ako mag-aalala? Nakakapagtaka. Nagpadala ako ng napakaraming imbitasyon. Magsisimula na ang piging. Bakit wala man lang kahit isang tao? Hello. Dad, nasaan ka na? Sa wedding banquet mo ngayon, hindi na ako pupunta. Bakit? Nagsalita na si Third Master Shu. Sino sa Jiang Cheng ang maglalakas loob na dumalo sa kasal nyo? Tiyak na papatayin sila. Ano? Tiyak na papatayin sila. Ano? Isang hamak na Third Master Shu. Nagawa pang takutin ang buong Jiang Cheng. Ang master ni Li Ho ay lumabas na sa pag-cultivate, at naging isang peak Grandmaster na. May suporta si Third Master Shu mula sa kanya. Walang maglalakas loob na ofendihin siya. Hindi rin ako maglalakas loob na sumugal. Paano nangyari ito? Sige na,
Huwag mo na akong tawagan ulit. Baka madamay pa ako. 牵连了我。 Hindi ko inaasahan. Sa kasal ko, wala man lang ni isang bumati. Siyempre, dito sa Jiangcheng, sino ang may lakas ng loob na hindi sumunod sa akin? Merong Wan, noong una, pinasama kita sa akin, pero hindi mo ako binigyan ng mukha. Ngayon, alam mo na siguro ang kahihinatnan mo, di ba? Pagkatapos ng kasal na ito, gagawin kitang katatawanan ng buong Jiangcheng. Mukhang, hinayaan kitang mabuhay ng masyadong matagal. Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng martial arts. Matatakot na ako sa iyo. Si Master Zhao ay nasa late stage ng Grandmaster. 后期， Ang pagdurog sa iyo ay parang pagdurog lang ng isang langgam. Ganoon ka simple. Ikaw, lumapit ka rito. Qin Feng, sinaktan mo ang mga kapatid ko, at inagaw ang kasino ko. Ngayong araw, siguradong mamatay ka. Hindi ko alam kung mamatay ako o hindi, pero kayo, baka hindi na kayo magtatagal. Ikaw na bata ka, ang tigas talaga ng mukha mo, pero sa bagay, kadalasan, bago maduraj ang isang langgam, magpupumiglas pa rin ito ng kaunti. Tapos na ang lahat. Dahil ang galing mo naman, kung aatake ako. Ikaw, mapoprotektahan mo ba silang tatlo? Napakayabang. Ikaw na bata, na wala pang sapat na karanasan, nang ahas ka sa harapan ko, nagalawin ang mga tao ko. Oh. Ito. Ikaw, kailan ka pa umatake? Bakit wala man lang akong naramdaman? Guro, kayo po ay ang pambansang pinuno. Kapag nababanggit si Panginoong Qin, bakit parang makikipagkita ka sa idolo mo, na parang isang maliit na babae? Hindi nyo naiintindihan, ang kinaroroonan ni Panginoong Qin ay isang ibang antas ng mundo. Tayong mga ordinaryong tao sa buong buhay natin, baka sakaling matano lang natin ang likod niya. Pero hinding-hindi natin siya maaabot. Siya ay isang tunay na tao mula sa itaas ng mga ulap. Ikaw, anong masamang mahika ang ginamit mo? Hindi ito masamang mahika. Ikaw lang ay parang palaka sa ilalim ng balon. Hindi mo alam na may mas malawak pang mundo sa labas. Sinasabi mong palaka ako sa ilalim ng balon. Ilang dekada na akong nagsasanay sa martial arts. Sino ka ba sa akala mo? Qin Feng, huwag mong isipin na dahil natalo mo, kaming tatlong ordinaryong tao, ay pwede ka nang magyabang sa harap ni Master Zhao. Napakayabang. Ang guru ko ay nasa rurok ng Grandmaster. Isang nilalang natitingalain mo habang buhay. Rurok ng Grandmaster. Isa lang itong basura na hindi man lang makaabot sa pintuan ng pagiging immortal. Iyon lang, pagiging immortal. Kalokohan. Hindi ko pa kailanman narinig ang anumang paglilinang ng immortalidad. Ang rurok ng martial arts ay ang pinakadakilang banal sa mundo ng mga tao. Kaya nga sinasabi ko, ikaw ay isang palaka sa ilalim ng balon. Sa kasal mo, Qin Feng, sa Jiangcheng, walang sino man ang nangahas na pumunta para bumati. Sa huli, sino ba ang hindi karapat-dapat na palaka? Ang mga tao sa Jiangcheng ay duwag at hindi nangahas na pumunta. Ngunit hindi ibig sabihin na ang iba ay hindi nangahas na pumunta. Titingnan ko kung sino ang mangangahas na saktan ang dakilang Zhao para dumalo sa iyong kasal. Ngayong kasal ka na. Ang mga babaeng maharlika, tiyak na hindi na makikipag-ugnayan sa iyo. Anong koneksyon mayroon ka? Ang aking mga koneksyon ay nakakalat sa buong Daksha, mula noon hanggang ngayon. Sa tingin ko ang taong ito ay tinakot ng ating dakilang Zhao hanggang sa mabaliw. Tutal, malapit na ang araw ng kanyang kamatayan. Kayo ba ay bingi? Ano ang sinasabi mo? Kayo, hindi nyo ba naririnig ang mga yabag ng mga bisita? Nagpapanggap lang. Wala namang tunog. Tama. Normal lang na hindi nyo makita at marinig. Tutal, sila ay nasa libu-libong milya pa ang layo. Ako, isang Grandmaster sa rurok, ay hindi man lang makita. At hinahayaan pa kitang magyabang. Ang iyong rurok ay nasa mundo ng mga tao, habang ako ay nasa itaas ng mundo ng mga tao.
Ako si Ye Qinglan, kinakatawan ng Junlin Group. Binabati ko kayo sa inyong kasal. Presidente Ye, ang taong ito ay isang hamak na tao lamang. Hindi mo kailangang, dahil sa isang relasyon, saktan, ang Grandmaster sa Rurok, ang dakilang Zhao. Ang ginagawa ko, kailangan mo pa bang ituro, Presidente Ye, para sa isang palamunin? Sulit ba? Nakalabanin ng Grandmaster, at ang buong Jiangcheng natin. Tumahimik ka. Panginoong Qin, paano nyo, mga langgam mahuhusgahan? Dahil, gusto mong sirain ang relasyon, sige. Ye Qinglan, tingnan mong mabuti. Ang taong ito, ay isang Grandmaster sa Rurok. Kahit gaano kalakas ang Junlin Group mo, ito ay, isang secular na korporasyon lamang. Sigurado ka ba? Sigurado ka bang gusto mong makialam dito, Grandmaster sa Rurok? Ang galing naman. Natatakot na ang maliit na batang babae. May oras pa para umalis ngayon. Panginoon, bakit nyo pa hinahayaan ang basurang ito na tumawal sa harapan nyo? Ikaw, anong sinabi mo? Ito, si Ye Qinglan, hindi man lang natatakot sa prestihiyo ni Master Zhao. Ang mga karaniwang babae, kapag narinig ang salitang martial artist, ay nanlalambot na ang mga tuhod. Nalaman niya na ang guro ay isang peak grandmaster, pero naglakas loob pa rin siyang umarte ng ganito. Hindi nakapagtataka na siya ang CEO ng Junlin Group. May lakas ng loob, sayang nga lang. Ang lakas ng loob na ito, ang papatay sa kanya. Ayos lang, kapag ipinakita ko ang kaunti kong lakas. Ang babaeng ito ay luluhod at magmamakaawa. Huwag kang matakot, kapatid. Ngayon, kami ang susuporta sa iyo. Salamat po, CEO Ye. Susuporta, CEO Ye. Sa tingin mo ba ang isang peak grandmaster ay matatakot sa isang ordinaryong CEO na tulad mo? Ano ba ang Junlin Group? Sa harap naming mga grandmaster, ito ay isa lamang, langgam na madaling durugin. Sino ang nagsabi na ang dumating ngayon ay siya lang? Ano? May iba ka pa bang kasintahan na darating? Pamilya Huangfu ng Shangjing. Pamilya Huangfu ng Shangjing, si Huangfu Yue. Binabati si Mr. Qin ng isang masayang kasal. Binabati si Mr. Qin ng isang masayang kasal. Ang mayamang pamilya ng Shangjing. Qin Feng, bakit may iba ka na namang kasintahan? Alam niyang kasal na si Qin Feng. Pero nakangiti pa rin siyang bumabati. Ano ang pakay ng babaeng ito? Ang pagiging palamunin, hanggang sa ganitong antas, masasabing si Qin Feng ay may kakayahan din. Mr. Qin, binabati kita sa iyong kasal. Mga basura. Nanggugulo sa araw ng kasal, ng dakilang Qin. Sinabi mong basura ako. Ngayon, ipapakita ko ang kaunti kong kakayahan, upang makita ninyong, mga ordinaryong langgam, ng mabuti. Ang rurok ng martial arts, at ang pagkakaiba sa inyong, mga mortal. Isang grupo ng mga basura, naghahanap ng kamatayan, ang Daxia Guozen, Xiao Tians. Ang Daxia Guozen, Xiao Tians, kasama sina Qinglong at Baiho, nandito upang batiin si Mr. Qin sa kanyang kasal. Pambansang Panginoon, Qinglong. Baiho. Baiho. Pambansang Panginoon. Talaga bang inimbita mo sila? Sinabi ko na, iimbitahan ko sila. Para batiin tayo sa ating kasal, ang pambansang Panginoon, isang taong parang Diyos, ay talagang pumunta sa maliit na Jiangcheng. Alam ko na, siguradong ang pambansang Panginoon, alam niyang malapit na akong mag-breakthrough, kaya pumunta siya para i-recruit ako. Kung gayon, hindi ba, may pagkakataon kang maging ikalimang Diyos ng digmaan.
Binabati kita, Master Zhao. Mula ngayon, aabot ka na sa langit. Mabuti. Basta't ang titulong Diyos ng digmaan ay nasa aking mga kamay. Ang buong mundo ay mapapasakin. Anong tinatawa-tawa mo? Tinatawanan ko ang iyong kamangmangan. Ano? Sa lakas mo. Malayo ka pa para maging Diyos ng digmaan. Ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa salita. Ang pambansang Panginoon ay nagdala kina Qinglong at Baiho dito. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Merong Wan. Ngayong araw, pagkatapos patayin ng asawa mo, ako na ang papalit sa kanya. Para sipindin ka. Ang nakababatang si Zhao Batian, nagbibigay pugay sa pambansang Panginoon. Qin, dakilang Qin. Tatlumpung taon na ang nakalipas. Ang iyong kakisigan, Panginoon, ay higit pa kaysa noon. Xiao. Tumanda ka na ng husto. Mabilis lumipas ang panahon. Xiao. Xiao. Ang iyong disipulo, si Xiao Tians, kasama ang mga nasasakupang sina Qinglong at Baiho, ay pumunta rito upang batiin ang guro sa kanyang kasal. Binabati po namin ang Grandmaster sa kanyang kasal. Mabuti at nandito kayo, dakilang Qin. Kailangan mo ba ng tulong ko para tapusin ang mga langaw na ito? Hindi na kailangan, kaya ko na to. Itong si Zhao Batian ay nasa late stage ng Grandmaster. Ngunit sa paningin ni Qin Feng, siya ay isang langgam lamang na madaling durugin. Sabi kanina ng pambansang Panginoon, kilala ka na niya sa loob ng 30 taon. Hindi ba 20 taong gulang ka pa lang? Maaari bang ikaw ay talagang isang immortal? Ako rin ay isang eksperto sa late peak stage. Masyado mo naman yata akong minamaliit. Kailanman ay hindi mataas ang tingin ko sa iyo. Ikaw. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Puksain. Ang aking kapangyarihan. Ako. Ang aking kapangyarihan. Tulad mo. Na umaasa sa kaunting lakas. Para gumawa ng masama. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa iyo ay isang malaking sakuna. Kaya tatanggalan kita ng lahat ng iyong lakas. Hindi. Huwag, huwag, pakiusap, ibalik mo ang lakas ko. Huli na. Ako ay isang malakas na tao sa rurok. Basura. Para sirain ang isang malakas na tao sa rurok, kailangan lang ba ng isang salita? Ngayon alam mo na. Kung sino ang palakas sa ilalim ng balon, tama, ikaw. Ikaw ay talagang isang immortal. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Takbo. Gumagawa ng gulo sa kasal ko, at gusto pang tumakbo. Ang mga ugat ng puso ay naputol. Hindi na makakapag-cultivate. Ito ang ibibigay ko sa iyo. Isang maliit na leksyon. Panginoon, maawa po kayo. Handa po akong ibigay ang lahat ng aking ari-arian. Ang buhay mo ay walang halaga. Nagkamali po ako. Huwag. Huwag mo po akong patayin. Pwede ba? Isipin mo na lang na ang sinabi ko kanina ay walang kwenta. Ang patayin ka ay magpaparumi lang sa kamay ko. Anim. Nobya. Sa natitirang bahagi ng inyong buhay, ganito na lang kayo mabuhay. Dakilang Qin, napakagaling mo po. Gumamit ka lang ng isang salita kanina, at pinuksa mo na si Zhao Batian. Sinabi ko na, ako ay nagko-cultivate bilang immortal, kaya ikaw, ang lahat ng sinabi mo ay totoo. Talagang nabuhay ka na, ng higit sa 1,000 taon, sa madaling salita. 1,272 taon. Kung ganun, hindi ba tatanda ako? Habang ikaw ay bata pa. Pero ang kasunduan natin sa kasal, ay 3 taon lang, 3 taon. Pero ako, hindi ko gusto na 3 taon lang. Ang kasunduan ni Lolo, ay kay Lolo.
Pero, ang puso ko ay akin. Sana po ay maging masaya kayo, Panginoon. Mukhang, kailangan kong tawagin ang isang nakababata, na asawa ng guro. Binabati kita, guro. Ano pang hinihintay natin? Tara, tayo na. Magsimula na ang piging at uminom tayo. Sige, magsimula na ang piging. Nobya, 走走走。 huwag ka munang umalis. Kasal na. Kasal na.